Magandang umaga, magandang hapon at magandang tanghali sa inyong lahat kung anong oras nyo man ito mapapanood. Today is, this channel is Airvlog TV, no? And today is April 2, 2026. Ayan, April 2, 2026. So, hindi akalain ng YouTube na ako ay nagre-reuse ng content. So, anyway, pag-usapan natin yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa pinost ni Food Genius Vlog na ah galing sa abogado, no? Abogado.com. Ito 'yun, no. So ayan. CA denies bail plea of Francis Leo Marcos in case for tricking woman into prostitution. Ito yung ito yung tinatawag natin na uh, human trafficking case niya, no? So this is from 2022, medyo matagal na to, no? At ito yung pinagtataka natin, bakit siya nakalabas despite meron ng rejection ng kanyang bail. Paano siya nakapag-bail? Paano siya nakalabas? No? Tulad nung sinabi ko sa inyo, talagang dehado talaga. Tagilid talaga si Francis Leo Marcos dito. Tagilid talaga. Kahit anong sinabi ni Ferdinand Baarde tungkol sa wala namang alam si Ferdinand Baarde. Tanungin niyo si Ferdinand Baarde, no? Wala namang alam yan talaga sa batas, walang alam yan sa mga sa kung paano gumagana yung mga proseso ng korte, no. Tanungin niyo siya kung ilang beses na siyang naka-attend ng ng mga paglilitis. Malamang hindi pa yan nakakita ng tunay na paglilitis, pero kine-claim niya na siya na expert sa batas, no. Sabi kasi ni Ferdinand Baarde, hindi daw tagilid si Francis Leo. Actually, tagilid talaga kung kahit saan natin titignan. Ito pa lang, no, dininay yung plea ni Francis Leo Marcos para makapag-bail siya. Uulitin natin, no, paano ba nakalabas si Francis Leo Marcos nung paano siya nakapag-bail? No? Ito nga, tinanggihan na yung bail niya nitong 2022 pa lang, no? Paano siya nakalabas? Ngayon, ito makikita niyo yan, mababasa niyo yan sa, ito yung case number, no? Ewan ko kung nakikita niyo, lalakyan ko. Okay, ito yung case number, no? CAGRSP number 167940, no? Basically, sabi dito, dininay daw ng CA, Court of Appeal Special 5th Division, ang petition ni FLM. Bakit? No? The denial of bail meant the evidence was strong enough to keep Marcos detained pending for allegedly hiring 6 women to be entertainers in Europe. Ito yung sinasabi natin 2 years ago pa, nung nilalabanan natin yung fake news na pinapakalat nito ni Ferdinand Baarde about this, no? Sabi niya, bakit daw evidence is strong? Wala naman daw CCTV, ganun-ganun yung sinasabi niya. Remember na ang bail proceedings ay hindi tungkol sa hindi proof beyond reasonable doubt yung kailangan. Ang kailangan lang diyan, nandito yan eh. Wait lang ah. Okay. Ang kailangan lang na quantum of evidence ay evident proof of presumption grade. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kasi kung proof beyond reasonable doubt yan, di tungkol na sa merits yung kaso. Ang pinag-uusapan dito ay hindi naman yung merits ng kaso. Ang pinag-uusapan dito, dapat ba na mag-bail si FLM o hindi? Ngayon, ayon kasi sa ating rules of court, papayagan ka mag-bail kapag ka below ng life imprisonment at saka ng death at saka reclusion perpetua yung ipaparusa doon sa supposedly kasalanan na ina-allege sa'yo, no? Pero kung mas mababa doon, karapatan mo na mag-bail. Pero kung mas mataas doon yung parusa, katulad nito, qualified human trafficking, hindi ka talaga makakapag-bail dito as a matter of right. Makakapag-bail ka lang dito kapag ka pinayagan ng judge na mag-bail ka. Ngayon, ang kailangang i-establish para hindi ka makapag-bail, ang kailangan lang i-establish ng prosecution ay merong presumption. Mataas yung presumption na ginawa nga niya yung krimen. So saan nanggaling yung presumption na yun? Unang-una,
may mga witnesses na nagsabi na si FLM nga mismo yung nag-ano sa kanila, tawag dito. Si FLM mismo yung nag-recruit sa kanila para makapag-ibang bansa. Tandaan natin, no, hindi depensa na wala kang recruitment agency para ikaw ay makasuhan ng illegal recruitment. Yung sinasabi kasi ni ni Ferdinand Baarde, nasaan na yung niya, yung recruitment agency niya, nasaan na yung ganyan. No. In fact, pag wala kang recruitment agency at wala kang license para magpadala na sa ibang bansa ng mga tao, illegal na talaga yon, human trafficking na talaga yon, illegal yung pagre-recruit mo eh. So hindi yung depensa dito. Ngayon, anong sabi ng court dito? Ulitin ko the Court of Appeals rejected Marcos claims that the element of qualified trafficking were not established. Pinipilit kasi nila na hindi naman daw napatunayan na yung elements ng yung qualified trafficking ay nandoon, na established. Pero hindi naman talaga kailangan yan sa bail. Ang kailangan lang sa bail ay evident proof ng presumption, evident proof of presumption grade. Ibig sabihin, may presumption na ginawa nga talaga ni FLM yung kasalanan na yon. At sa nanggagaling yung presumption na yon, may mga testigo kasi na nag-aakusa sa kanya. Now, guilty na ba siya doon? Hindi pa. Hindi pa siya guilty. Pagka nabigyan ba siya ng bail, ibig sabihin makakalabas na siya. Makakalabas siya, yes. Pero it doesn't mean na siya ay acquitted. Hindi po ganun yun, no? Kasi ang bail lang naman, pansamantala lang na kalayaan yan. Hindi yan pagbili ng kalayaan mo, no? Anyway, okay. So, ayan, na-remand yung decision, binalik yan sa RTC, no? Tapos syempre nung hindi sila napagbigyan diyan, ang ginawa ng kampo nito ni Mangusin, ito yung reason kaya siya nakalabas, no? Ang ginawa ni Mangusin, nag-file siya sa Supreme Court ng ina-assel niya yung bakit pinayagan nitong judge, no? Nung judge nila doon sa branch 19 ng Court of ng Manila. Bakit pinayagan ng branch 19 ng Manila na makapag-testify yung mga nasa ibang bansa gamit yung Zoom? Kasi 'di ba normally kaya pag magte-testify ka, dapat nandito ka sa Pilipinas kasi nasa court. Nung time na ito, pandemic yan. So lahat ng proceedings ay nasa Zoom meeting. Ngayon, dahil nasa ibang bansa yung mga complainant, yung mga naging witness, doon sila nag-testimony gamit yung Zoom meeting kahit nasa ibang bansa sila. Ngayon, ang sabi ng kampo ni Mangusin dito, bakit sila nasa ibang bansa habang nagte-testimonya? Dapat daw nandito sila sa Pilipinas. Unang-una, hindi ka naman makabiyahe noon dahil pandemic noon. 'Di ba? Pangalawa, pinayagan yung Zoom So it doesn't matter na kung nasaan ka. That's my opinion, ha? That's my opinion. Pero tinatanong pa yan sa Supreme Court. And apparently, katulad ng sinabi ko last time, binasura yung petition na yan ng Supreme Court. Ibig sabihin, pinayagan yung testimonya nung mga nasa ibang bansa na maging part pa rin ng court records, no? Kaya yun yung sinasabi kong tagilid siya kasi pinayagan na ng Supreme Court eh. Ngayon, dahil syempre, meron pa rin namang remedy to si FLM, no? Nag-motion for reconsideration siya. No, nag-motion for reconsideration. Ibig sabihin, hinihiling niya sa korte na sa Supreme Court na baligtarin yung decision nung okay. Now, bakit ba sinasabi ko na tagilid siya? Kasi remember na kinatigan na ng Supreme Court yung punto na pwede yung Zoom meeting nung time na nagkaroon ng testimonya. 'Di ba? So ibig sabihin pinayagan na nila. So ibig sabihin talo na si FLM doon.
Ang yung ano pa lang, yung pending na lang ngayon ay yung resolution niya nung motion for reconsideration kasi nga hindi ngayon ang kayo tatanungin ko, 'di ba? Sa tingin niyo ba papayag yung Supreme Court na baligtarin yung nauna nilang desisyon na payagan yung mga nasa ibang bansa na magtestimonya against him gamit yung Zoom meeting nung time na nagkaroon ng pagkuha ng ng testimonya. So, it is of my opinion na balik talaga siya, tagilid talaga siya diyan, no? Except kung napakaganda ng argument na gagamitin nila ni Johnny, kasi si Johnny yung abogado niya diyan no? Para magbago yung isip ng Supreme Court about diyan, no? So, wala sa favor ni Mangusin yung kaso na ito, no? As of now. Pero hindi natin alam kung mabibigyan ba siya. Okay? Kung pag napagbigyan siya, edi ma-expand yung mga testimony nung mga nasa ibang bansa. Yun yung reason naman kaya siya nakalabas Nung in-expand yung testimony ng mga nasa ibang bansa, wala nang ebidensya against him. So nakapag-bail na siya. No, hindi pa tapos yung kaso, nakapag-bail pa siya. Ngayon, pinayagan ng Supreme Court na tanggapin yung testimonya, so binalik. Pero syempre dahil nakapag-bail na siya, hindi na pwedeng bawiin yun, no? Dahil sa ganung reason. So anyway, yun lamang po, no. Huwag kayong makikinig sa mga wala namang alam sa batas, di ba? Huwag kayong makikinig sa mga kahit kailan hindi pa nakapasok sa korte, hindi marunong magbasa ng case decision, di ba? Yung powers ng mga iba diyan, nakapagbasa lang ng libro ni Hector De Leon, akala mo expert na ng batas, no? Hindi nga pang college nga yung Hector De Leon na yun 'di ba? Hindi naman yan hindi naman talaga yan pang practitioner, no? Para sabihin mong expert ka. So anyway, goodbye. Magandang umaga ulit, magandang hapon at magandang tanghali ulit sa inyong lahat. Thank you.